Sa mga panahon ngayon na kinakaharap natin ang matinding problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na siya namang nagdudulot ng pangamba hindi lamang sa mga pampubliko at pribadong motorista, gayon na rin sa mga iba't ibang industriya, maging sa sektor ng agrikultura na higit sa lahat ay lumalatay sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Paano makakayanan ng mga magsasaka ang bigat ng presyo ng krudo o gasolina sa ganitong mga sitwasyon? Ang nakikitang pangmatagalang solusyon ay ang solar-powered irrigation. Ito ang naging resulta ng pagtugo ni Pangulong Marcos Jr. kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen sa Camarines Sur nang makipag-usap siya sa mga magsasaka na kabahagi ng mga kooperatiba na gumagamit ng solar power upang padaluyin ang tubig upang gamiting irigasyon sa kanilang mga pananim. Alamin ang ibang detalye ng pag-uusap na yan ng Pangulong Marcos Jr. sa mga magsasaka ng Camarines Sur at paano nila ginagamit o nagamit ang solar power para makatulong sa kanilang irigasyon. Kasama po natin sa linya, walang iba kundi ang National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen. Magandang umaga po, Administrator Guillen. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Yeah, Sir Ray, marahay na aga. Naimbag na bigat po, Sir Ray. Naimbag-bigat. Apo, alright. Engineer, so nakipag-usap ang Pangulo sa mga magsasaka natin, I think sa tatlong kooperatiba ito diyan sa Camarines Sur. At napag-usapan ang solar power irrigation system at paano ito nakatulong sa kanila. So, paano ba nakatulong? Ano ba ang pinakamahalagang aspeto na naging pag-uusap ng Pangulo sa mga magsasaka ito on how the solar power project na-apply sa ating mga magsasaka dyan sa Camarines Sur? Abay, malaking bagay po, Sir Ray, ano? In fact, kahapon, pasasalamat yung ating mga magsasaka doon. Yung isang farmer natin, yung farmer leader nila, yung isang founder po nung dalawa po kasi yung inauguration natin kahapon, ano po? Yung MASBA, ito yung sumasakop po sa apat na barangays sa Minalabak, Kamsur. Yung MASBA na tinatawag nila, ay nasa 1,300 hectares po ang napapatubigan na to, ano? So isipin po ninyo, no? Yung isa naman po nakatabi, yung San Ramon naman dito sa Bula, Camarines Sur naman. So, kumalas lang yung ating komunikasyon. Tignan natin mukhang ang lawak pala nung ang lawak nung nasa serbisyo ng solar power irrigation. Nung nabanggit ni Administrator Guillen, nung nakipag-usap si Pangulo. Alright, nagbabalik ang ating NIA Administrator Engineer Guillen. Engineer, good morning po muli. Yes, good morning po. Ulitin ko po yung kanina, yung sa MASBA, yung almost 1,300 hectares. Nakikinabang po doon na farmers natin, nasa 1,200, no? At yung isa naman dito sa SARPC, yung sa Sangamon, yung katabi po niya, around 600 hectares din po yon. At around 750 farmers naman na nakikinabang. Malaki po ang tulong sa kanila, Sir Ray. Yung isang kahapon, yung isang founder, nanginginig pang nagpapasalamat sa ating Pangulo. Talaga? Kaya siya nagpapasalamat. Opo, kaya natouch ang Presidente, tapos may dala-dala siyang resibo. Sabi niya kay Presidente, Sir, tignan mo yung bill namin noon, no? Ang monthly namin, sir, 450,000, sabi niya, pesos bawat buwan. Okay. Sabi niya, kaya nabaon po kami ng utang, sabi niya, nagkautang sila ng 10 milyon, ano? Wow, okay. At ang binabayad noon ng mga members nila para makapagpatubig lang sila is mga 12 sacks na palay. So sa ngayong presyo po, nasa 20,000 pesos po yun per hectare, ano? So, sino ba yun? Na libre sa ngayon, sabi niya, sir, ito na yung bill namin, wala na, zero na kami ngayon. Sabi wow, talaga. So from 450,000 a month, bumaba siya ng zero. Wala na silang binayaran kasi hindi na sila gumagamit ng kuryente ng krudo. Solar na lang lahat. Hindi. Solar, hindi lang yon. Mas malakas pa yung solar. Kasi noon,
mahina lang yung nila eh. Ngayon, dalawa nga lang binuksan namin ni Presidente kasi 4 na pampo yun eh. Mhm. Dalawa lang binuksan namin ni Presidente, napuno na yung kanal. Wow. Kaya po mas marami ang kanyang mapapatubigan. Tapos ang maganda pa po, kung kailan maaraw, di ba, mas maganda ang Yes, oo. Alam mo naman yung Bicol area, kare, ano? Mabagyo dyan, ano? So, ang kwento rin nila sa Pangulo kahapon, pwede na rin nilang baguhin yung cropping calendar nila para hindi na sila mabagyo. Yun. Nagkaroon na sila magtanim. Di ba? Yun. Ayun. Yun ang nakikita solusyon Opo. doon. Dahil yun nga sana ang susunod Opo. yung tanong, admin. Alam naman natin ang Camarines Sur, lalo na Bicol Region, daanan ng bagyo. Kung solar kasi, Opo. dependent sa init ng araw. So yun ang nakikita Opo. solusyon ngayon ng ating mga magsasaka. Magbabago sila ng cropping season. So iiwas sila sa Opo. mga panahon ng bagyo. Opo. At sabi nga nung isang farmer, ito yung bagong Pilipinas na sinasabi ng ating Pangulo. Sabi niya, yung proyekto daw na, sabi niya, nakikita, sabi niya, nararamdaman, at napapakinabangan. Sabi niya, ito, kaya maraming salamat po, sabi niya kay Presidente. Wow. So, ang Presidente kahapon. Oo. Maski naman siguro po ako, baka maiyak din po ako sa tuwa dahil biruin nyo, 450,000 a month, nagkautang kami ng 20 million dahil lang dyan. Pero 10 million sa co-op. nung dumating yung solar power irrigation, wala na kaming binayaran. Sino ba naman di maiiyak sa tuwa nun, administrator? Lumakas pa po yung tubig. Oo. At saka ang maganda pa po doon, sabi ko nga kay Presidente kahapon, bigyan din sila ng yung rice processing system, yung panggiling, yung mga pero hindi na kakabit sa kuryente, doon na rin sa kanilang solar power. So tipid na naman doon sa panggiling, di ba? Oo. Pero matanong ko lang, administrator, ilang solar power project yung naitayo na? Diyan pa lang ba yan sa Camarines Sur? Diyan sa mga tatlong nabanggit na binisita ni Pangulo? Marami na po. Oy. Actually, yung pinuntahan namin kahapon, dalawang malalaki yun. Yung isang 1,200, tsaka isa pong 600 hectares. Pero marami po tayong 15 hectares dyan, sir. Okay. At kung hindi ko nagkakamali, 30,000 hectares na yata ang naitayo natin. 30,000 hectares na supplied ng tubig through solar power. Yes, sir. Yan po yung kung hindi ko nagkakamali po. Marami na po talaga. Pero hindi pa ba natin pwedeng expand yan na mas marami? Administrator? Depende po sa budget po kasi this year po siyempre medyo nahirapan tayo sa budget ngayon. So yung the last 2 years, 2024 and 2025, ang budget po kasi ng NIA for solar is nasa 20 billion Pero ngayon po nasa 2 billion lang kami ngayon. So medyo slow down kami nitong 2026 po. Iyon, okay. Pero hopefully pero kung talagang kakailanganin, pwede bang humingi ng additional funding sa sa DA? Sa DA. Sa DA kasi nasa kanila may 4 billion sila ngayon. Dapat sa DA po tayo may medyo humingi ngayon kasi yung pundo nga natin na iba napunta po sa DA. So hingi po tayo kasi may 4 billion po sila ngayon, sir. Pero siguro ang siguro ultimate question din dito, maganda yung solar power irrigation project, nakatipid yung ating mga magsasaka, napakalaking tipid. Tapos lumakas pa yung daloy ng tubig. Pero ang siguro the ultimate question here, administrator, anong epekto nito sa production ng palay at ano magiging epekto nito sa presyo ng palay bago maging bigas at dumapo sa mga merkado, administrator? Kita mo na lang, sir, yung pinababayad nila ng kuryente noon, ang share ng bawat hektarya is 20,000 pesos. Ngayon, nalibre na, di ba? So, at lumakas pa yung tubig. So, ibig sabihin, tataas ang production nila. Tapos, may timing pa po nila na maaraw. Ibig sabihin, yung yield, tataas din ang yield, no? So, yung mga nabigyan natin ng solar pump, ay talagang tataas na ang kita, may menos gastos sila, tataas pa yung yield. So, yun po ang impact noon sa ating mga farmers. Sa atin naman, siyempre yung masisecure, mas mabibigyan tayo ng tinatawag na food security. Tuwa-tuwa yung President. Timing po itong mga projects na ito ng NIA talaga dahil alam nyo, ito yung
ito yung solusyon na gusto po natin kasi sustainable po itong project Yes. na ito. Oo. Ano? Oo. So, ibig sabihin, sa amin po kasi yung mga proyekto po kasi natin, pag may irigasyon, sa amin hindi lang irigasyon yan eh. May kasama pong katuparan ng pangarap yan ng ating mga magsasaka, di ba? Kasi sa bawat patak na ng tubig, sabi namin, may kasamang pangarap yan. Yan ang laging sinasabi po ng NIA. Kaya nakita po ng Pangulo yung kung gaano kasaya yung ating mga magsasaka kahapon. So I'm sure lalo silang ma-inspired ngayon para punduhan yung mga ganitong mga projects. Dahil una sa lahat, sustainable na, mabisa na, mabilis pang i-put up. At yes. mura pa. Oo. Kasi mura. Kasi alam mo yung bagong irigasyon ngayon, ang cost per hectare is nasa 1.6 million per hectare. Ano? Okay. 1.6. Yung 1.6 million per hectare. Yung ginawa namin doon sa Tansor, nasa around 160 to 200,000 lang per Uy! hectare. Di ang laki ng tipid. Laki. Di ba? Wow. Oo. Okay. Sabi ko nga kay Presidente po kahapon, Sir Ray, ironic, sir, kako, dahil kung saan malakas ang tubig, saan yung ilog na malaki, doon tayo walang irigasyon, mangyari, hindi mo naman siya pwedeng lagyan kasi ng dam. Okay. Dahil pag mahirap lagyan ng dam, mahal. Tapos pag nilagyan mo ng dam, dahil plain yan, magbabaha sa upstream. Yan. Okay. So, pump lang talaga ang pwede. Alright. Nako, sana nga po, dalangin namin, engineer, administrator, na madagdagan pa yung 30,000 hectares na malalagyan ng mga solar power irrigation na projects na ito. Kasi talagang pag nasustain natin ito at naparami natin, laking epekto nito sa presyo ng palay hanggang sa pagbaba, maging bigas, hanggang sa maging presyo nito sa mga merkado sa ating mga hapagkainan. Maraming salamat po, Engineer Guillen. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang ating pong NIA Administrator,